can be rich, but if you're without God, what do you have? You have nothing. The Apostle Paul wrote to Timothy and said, instruct those that are rich in this world's goods, not to be proud. Don't fix your hopes on the uncertain things that money can buy. Fix your hope on God. Jesus said, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hello, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat sa Diyos at maliwalas po ang panahon ngayon. May araw po at salamat sa Diyos at magbigay na naman tayo ng kuro-kuro at ating opinion sa nangyayari ngayon sa ating bansa. At may trending po ngayon na kahapon ay nagsalita po, ay may video, ay may video si dating Congressman Saldico at ito po, dinadawit ang dalawang hindi lang po dalawa, marami pong dinawit at sa budget insertion sa 2025 budget at dinadawit po ang dating speaker sa House of Representatives at sa ating Pangulo ngayon, dinadawit. Hindi po natin alam kung tama pa o yun kasi alam nyo naman, pag yung tao ay nagsasabi ng totoo, syempre yung pinagbibintangan niya ay i-deny yan. Wala pong taong nagsalita ng totoo. Walang taong pag inaakusahan ka. Tapos syempre ililigtas niya yung kanyang sarili. Magdi-deny yan. But in the other side, the backside, nakokonsensya yan. Parang si Judas. Matagal na kasama ni Jesucristo. Pagkalaunan, pinagkalolo si Jesucristo. Yan po yan. Sa pambungad po natin, palagi po natin sinasabi to sa Ephesians chapter 5 verse 6, let no one deceive you with empty words. At yun po, na po natin, nabasa po natin at napakinggan natin yung sinasabi ni dating Congressman Saldico sa kanyang privilege speech sa video at pinangakuan daw siya. Alam niyo, ganito talaga yan, ganyan po talaga. Pag yung budol gang ay gumana o kaya gumalaw, may kalalagyan po. At ikaw po, ikaw naman nananiwala at pinangakuan, yan po talaga ang mangyayari sa iyo. The wrath of God will come to those who are disobedient. Ito pa nga, itong natin, ito isang general natin, pinagkalulong ng dating presidente at binigay sa isang bansa para litisin yung kanyang yung mga nangyari ngayon na talagang itong salita ng Diyos ay mahalaga at talagang pansinin nyo at ilagay nyo sa kanyang utak at sa inyong mga puso para pagka nagkaroon ng ganyan na experience kayo, isipin nyo na lang para hindi magulo, hindi makon yung kanyang buhay. Sa Ephesians chapter 5 verse 6, let no one deceive you with empty words, na pinangakuhan kayo ng magandang buhay gaya ni Satanas noon. Pinangakuhan si Jesucristo, dinala siya sa bundok, pinangakuhan siya ng yayaman siya, ibibigay yung yaman ng mundo. Pero alam niyo po, pangakuan mo yung kung ako pa lang, ako ang gumawa ng mundo, ginawa ko itong mundo, ginawa ko itong magaganda dito sa mundo, tapos pangangakuan mo ako. Ang nangangako lang yan, yung mga baliw na. Alam mo si Satanas, is very deceiving. Very deceiving yan si Satanas, si demonyo, si Lucifer. Kung papakita sa'yo yung napakaganda at magagandang makikita mo at ibibigay sa'yo at ikaw ay naniwala, yung at the backside, the later part, the
the wrath of God will come to those who are disobedient. Hindi po. Ganyan po yan. Pinangakuan si Saldico. Yun po, ngayon, yung buhay niya, hindi natin alam kung safe siya ngayon kasi sinawalat nga yan, bombshell sa media. Ito ang sagot, ang kwan natin, ang opinion po natin. Halimbawa, totoo yung sinabi ni Saldico, dating sa Congressman Saldico. Kung totoo man yan o hindi, o kung totoo man, saan gagamitin yung pera? Sa 2022 election ng kanyang pinsan, o kaya gagamitin sa kanyang kapakanan o pagtakas, o kaya gagamitin yan sa kung ano-ano, pansariling kapakanan, or gagamitin sa economic growth. Gagamitin ba yan? Maganda yan kung yun ang paggagamitan. Ganyan po yan. Ganyan po ang kwan. Dalawang option yun lang yan. Dalawang paggagamitan lang yun po. Dalawang option yan. Baka mag-iba ang isip ang ating Pangulo o ang ating leader na pinangalanan. Baka magbago ang isip, gagamitin yan sa kwan. Sa economic growth ng Pilipinas, ay maganda po yan. Isang blessing po yan at pagpapala po sa ating bansa. At kung yan po ay mangyayari, wala na tayong problema. 100 billion ba yan? O kung ibibigay yan, okay? Ibibigay sa bawat tao sa Pilipinas, sa bansa natin ng 1 million bawat isang tao, ay isang blessing po yan sa ating bansa. At ilan ba ang tao dito sa Pilipinas? Wala pang 1 billion. 100 billion yan. Isang blessing po yan pag yan ang ginawa. Baka magbago ang ating presidente, ang ating Pangulo, at ibibigay yan sa bawat isa. 100 million, ay 1 million bawat isang tao, isang pamilya, sabihin mo na lang, yan po ay isang pagpapala sa ating dito sa mga kababayan natin. At sana po ganyan ang mangyayari. Kung ganyan ang mangyayari, salamat sa Diyos. At kung iba naman, pang sariling kapakanan, baka may binabalak na masama sa insertion na yan na ginawa, tao na po, Diyos na po ang gagawa ng paraan para yan po ay may tama. Whether mapalitan o kaya gagawa ng Diyos talaga, pag Diyos ang gumalaw at gagawin niya po yun. Wala pong salita ng Diyos na hindi nagbabago at wala pong salita ng Diyos na hindi nangyayari. Lahat po ay nangyayari. Sinasabi sa Biblia, sa Bible, sa kanyang mga salita, lahat po ng salita ng Diyos ay nangyayari. Salamat sa Diyos. At ito po yung pang-pan natin, last natin. Salita ng Diyos. Tatlong warning sa kababayan natin at namumuno sa ating bansa ngayon. Sa Matthew 25 verse 13, lagi po tayong handa, maging handa po tayo lagi sa mga nangyayari ngayon. Magmasid-masid po tayo sa Matthew 25 verse 13. Pangalawa, huwag po tayong makamundo. Yung mga makamundo na mga yan, huwag nating isipin mga yan at huwag nating pagnasaan mga yan. Sa 1 John chapter 2 verse 15 at sa Matthew 24 verse 13, stay in truth. Sabi nga ng Diyos, manatilo po tayo sa katotohanan. Yun po yung tatlong warning ng Diyos. At yun po natin, isip-isipin po natin yon. At sabi nga natin, ulitin natin, yung 100 million, o kaya yung blessing na yun. Kung gagamitin po sa kaunlad ng bawat tao sa bansa natin, sa bansang Pilipinas, ay magandang blessing po yan. Kasi pag sabi po doon, ang salita po ng Diyos, talagang yung pera, ay gagamitin ka ng pera, ay wala pong mangyayari sa'yo.
pag ikaw gagamitin yung pera sa maganda at sa magandang layunin, yan po ay blessing sa Diyos. Huwag ka lang magpadala sa pera, o kaya gagamitin ka ng pera para yung pera ay siyang magmamando sa iyo kung saan mo gagamitin yan. Yan po ay the root of all evil is money, sabi nga ng Diyos. Pero pag yung pera ay gamitin mo para sa maganda, yan po ay blessing. Salamat po. Yun po ang ating payo ngayon at opinion natin. At dapat po ay palagi po tayong handa. You can be rich, but if you're without God, what do you have? You have nothing. The Apostle Paul wrote to Timothy and said, instruct those that are rich in this world's goods, not to be proud. Don't fix your hopes on the uncertain things that money can buy. Fix your hope on God. Jesus said, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Put God first. God will take care of the rest. But if you put money and pleasure and power first, you're going to be deceived. You're going to come up empty. You're going to come up short-handed.